Hello mga Inday. Ako po ngayon ay aalis na mag-isa. Si Eric is naiwan lang sa kondo mga day kasi naparehistro ko yung sasakyan namin mga Inday kasi nahuli ako. Hindi ko alam kung hindi ako nahuli mga Inday, hindi ko malalaman na expire na pala yung rehistro ko, yung lisensya ko. At hindi ko malalaman talaga mga Inday. Alam niyo, ito yung kwento mga Day ba? Dito din ako mga Inday na traffic light na ano. Kasi nagmamadali ako Day. Nagmamadali ako that time, kahapon nagmamadali ako ba. Unya, ang traffic light mga Inday is 5, 4, 3, 2, 1 green pa. Pero lumahos pa jud ko, dumiretso ako mga Inday na malapit na mag-alarm nung nag-change na yung color ng red to ano ba, yellow ba mga Inday. Hala kay ano pa man jud ko kanang akala ko makaya ko mga Inday. Hindi ko man nakaya na abutan man ako ng red light. Pinara ako mga Inday, sabi niya. Ma'am, ano ka, violating ka for ano sa traffic light, anong tawag doon, basta violate ako mga Inday ba, kasi naabutan ako ng red light. Sabi niya may lisensya ka ma'am. Tapos sobrang confident ko pang naibigay kong lisensya ko mga Inday kasi sobrang tagal na ng lisensya ko, hindi pa ako nakaranas na hingian ng lisensya or may checkpoint, hindi pa ako nakaranas mga Inday. Sabi ko sa sarili ko, ay sa wakas nahingian din ako ng lisensya, may gamit talaga yung lisensya ko ngayon. Hala mga Day, pag check ng traffic enforcer sa lisensya ko, sabi niya, ma'am, expire naman na imong ID, expire naman na imong license. Sabi ko, we, yan pa yung tinubag ko mga Inday ba, yan pa yung sinagot ko, we, expire? Tabog lang ka diya sir. Oy, sabi niya, oo ma'am, 2025 na tayo ngayon, tapos yung birthday mo January 9, 2025, tapos ang January. Hala mga Inday, na kinabahan na ako. Sabi niya sa akin, ma'am, may rehistro yung sasakyan mo, rehistro, registration please. Kinuha ko yung registration ko mga Inday kasi every year talaga ako nagpaparenew talaga ng sasakyan. Hala kay nagpanik naman ako mga Inday. Pagpanik ko, ang nabigay ko na rehistro, yung 2023 pa na rehistro. Sabi niya, nahwa na. Double na violation mo ma'am. Ha? Bakit sir? Kasi yung rehistro mo 2023 pa, hindi mo naparehistro yung sasakyan mo. Alay mga Inday, oh, may nakuha oh. Ganyan mga Inday, ganyan nangyari sa akin. Ganyan nangyari sa akin mga Inday. Pinara ako ng traffic enforcer. Sabi niya, ma'am, yung registration mo 2023 pa man ito. Expire na, double na yung violation mo. Malaki yung mababayaran mo nito. Titikitan talaga kita. Ala, pero sinabi sa akin ng traffic enforcer mga Inday niya kay alam niyo na tayo mga Pilipino ba kay never pa talaga ako nagka-ticket. Oy, never pang wala pang dumi yung ano ko, yung pangalan ko sa license sa ano land of transportation. Nanginginig na ako mga Inday kasi first time kong nangyari. First time din sa akin mga Inday. Sabi niya, naku ma'am, malaki talaga yung mababayaran mo dito. Sabi ko, magkano sir? Sabi niya, puntahan mo lang doon sa City Hall ma'am, doon mo na lang bayaran. Pero hindi pa siya nagsulat ng ticket sa akin mga Inday. Nawakan pa niya. Sabi ko, nadrama-drama na ako mga Inday ba kay lisod na. Pag alam nyo kasi ang lisensya, kapag may violation ka, another 5 years. Pero pag wala kang violation, yung lisensya is magiging 10 years na siya, kagaya ng passport. Sabi ko, hala, wala po man ako, sayang pag mag-renew ako tapos may violation ako, hindi ako maka 10 years. Nang ginawa ko mga Inday, sabi ko, sir, okay lang ba sir na bigyan na lang kita, tayo lang to. Alam ko illegal yun mga Inday, pero for the sake of my lang ba, alam ko hindi tama yung ginagawa ko. Alam ko, I admit mga Inday, pero kay natarantar na ako ba? Natarantar na ako mga Inday, so ginawa ko. Sabi niya, sure ka ba ma'am na yan yung gusto mong gawin? Sabi ko, opo sir. Sabi niya, magkano po yung pera mo dyan? Sabi ko, ito po yung pera ko sir. Ganyan, sabi niya, ay laki naman yan ma'am, wala ka bang maliit-liit dyan? Sabi ko, wala talaga ako, puro mga libo yung pera ko doon mga Inday ba? Sabi ko, wala talaga akong maliit dito sir. Tapos nanginginig-ginig na kunuhay na yung kamay ko ba, nagdrama, nagigilty talaga ako mga Inday. Sabi niya na, sure ka ma'am na talaga, sarili mo talaga na nagkagustuhan na gawin to sa akin. Sabi ko, oo sir, tanggapin mo na lang kasi nagmamadali din ako. Tapos sabi niya, sige tatanggapin ko yan, pero make it sure na i-rehistro mo yung
yung ano mo, lisensya mo, tapos yung ano mo, sasakyan mo, malapit na ding mag-expire. Sabi ko, sige po sir, mamaya, i-renew ko. Ala, do mga inday, sabi niya sa akin, ilagay ko daw dito yung pera sa ano ba, sa upuan dito. Ilagay ko. Tapos, nagsulat-sulat siya ng ticket, pero hindi nakadiin yung ballpen sa ticket mga inday. So, pag dalawa kasi sila, yung isa may nahuli din doon. Hala, sulat-sulat siya mga inday. Tapos, pero nakita ko, hindi niya talaga sinulat doon. Parang, ano lang ba, kanang drama-drama lang na sinulat niya mga inday. Tapos, kunuhay niya sa akin yung papel, pero andito yung pera. Tapos, tinakpan lang yung pera niya sa papel, sa ticket na hinawakan niya mga inday. Sabi niya, sige ma'am, ingat ka ma'am. Nakalahos ko mga inday, pero grabe yung kaba ko. Nakaalis ako nang wala akong ticket, pero grabe yung kaba ko mga inday. First time, hindi man ako sanay good sa mga ganyan-ganyan mga inday, pero kay alam ko naman na maraming mga tao na gumaganyan, pero hindi ko in-expect na mangyayari din sa akin ba, nagagawin ko din. Hindi ko mga inday, alam ko laga, illegal talaga, lalo na ngayon yung bansa natin, bansa natin mga inday, sobrang kurap, sobrang marami nang nangyayari sa bansa, lalo na sa pagdakip ni Duterte. Hala, plus sa sa Amerika pa mga inday, na nag-uusap kami ni Eric ba na parang si Duterte or si Donald Trump may the same na layunin na gustong maghari sa United States at si Marcos dito sa Pilipinas. Lisod kaayo mga inday, nagigilty ako sa ginagawa ko kay naman yung Pilipinas natin, dami ng kurap, samutan pa yun na ako, kurap na ako, pero wala man sigurong kurap kung walang magpakurap. Pero wala mga inday, marami alam ko sa inyo na mababas nyo ako, magsabi kayo na hindi nyo maganda yung ginagawa ko mga inday, pero wala akong ibang choice natarantar ako mga day. Hello mga day, so sa wakas hindi sa wakas mga inday, kasi hindi pa man ako natapos. Nakakuha na ako ng emission test mga inday, pasado yung sasakyan ko, tsaka yung mga ORCR ko mga inday, pinakapit ko na rin. So alas 3 na kahapon mga inday, so balak ko na dumiretso sa Robinson Galleria doon sa Land of Transportation Office para i-renew yung sasakyan ko mga day. Kaso alas 3 naman, baka hindi ako makaabot ba. Okay na, walang problema dito mga inday sa emission, pasandanan. Pumunta ako doon sa unang pinuntahan ko kaninang umaga mga day, pumunta ako sa barangay. Kasi may pinanaproseso ako mga day ba. Gusto ko sanang kumuha ng gusto kong kumuha ng barangay certificate. Kasi isa sa mga requirements na may pinaprocess ako mga inday, isa sa requirements na pinaprocess ko. Kaya alam mo na inday, hindi ako botante. Narehistro ako nung 18 years old ako mga inday. Narehistro ako, pero hindi talaga ako nagbotar ba. Wala ako nagbotar mga inday. Kaya wala ako nagbotar kasi yung pamilya namin, Seventh-day Adventist Reform Movement, at saka bawal magbotar. Kukunin ko lang yung ko mga inday, yung insurance ko. Sir? Insurance ko. Oo. Ikaw rin ko, sir? Sige, salamat. Kumuha ko na insurance dito mga inday para diretso na lang yung punta ko ng ng LTO. So nagkuha ako ng certificate, barangay certificate, kasi yun yung isa sa requirements na pinaprocess ko. Agoy mga day, kay di man ko sila muhatag sa ako Dito na. Ako na ma'am. Salamat. Insurance ko mga day. Hindi sila motor man yung story ko sa inyo mga day. Hindi ako nakakuha ng barangay certificate kasi tiningnan nila ako sa listahan mga inday ng mga botante. Hindi ako botante, hindi ako narehistro. Kanang nawala ko ba, blacklisted ako mga inday kasi 18 years old pa ako. Hindi ako na limutan ko mag seatbelt mga day.
18 years old pa ako nagparehistro, hindi ako nakaboto kahit na isa. So, nawala na siguro ako mga inday sa sa listahan. Kaya sabi nila sa akin na, ma'am, magdala ka dito ng tao na nagpapatunay na talaga, nakabuto ka noong una. Tapos magdala ka dito ng tao na nagpamatuod yung mga inday ba nga dito ako sa Cebu na nakatira. Ako mga inday, yung address na ginagamit ko ngayon is nasa Negros pa. So, may mga transaction ako para madali na lang. Aside kung na mga mailing. Hala, kay anak mo sila nga ma'am, hindi talaga hindi talaga kami makarelease ng sa iyo ng barangay certification kasi hindi ka rehistrado dito at wala ka na. Hala, isa man ako ni isa ra ba sa requirements yung yung mga hinahanap nila sa akin na barangay certification. Pag signal light pud mo call og mo hunong mo call. Galit ang hunong mga day. Tinawagan ko sila mga day. Sabi nila sa akin na ma'am, kailangan talaga natin ng barangay certification para talaga maaprubahan. Hala. So uwi na lang siguro ako. Pero ayaw ko muna umuwi mga inay kasi si Eric ba malapit nang umalis. Si Eric mga day. Si Eric kay na excited siya umuwi. Excited siya makapunta ng makabalik ng US. Kasi yung tax niya malapit na niya daw yung tax niya mga inday. Para makabayad na daw siya. Kaninang umaga, pagdating niya galing nag-walking siya, binayaran niya yung ibang tax niya mga inday sa online. Pero yung talaga yung main tax niya, mga dokumento, talaga sa US, yung best friend lang niya ang nagkukuha ng mga mail niya for taxes mga day. Grabe, ang laki ng tax ni Eric sa ang laki ng tax ni Eric sa Amerika. Last year mga inday, nakabayad siya ng $8,000. Magkano yun? Kasi yung $10,000 is 500,000 dito. Yung 8,000 mga inday, laki. Ganyan talaga siguro po mga negosyo. Ano ba mga inday? Sa Amerika, yung nakapunta na po kayo nakatira po kayo sa Amerika ngayon. Pag malaki ba yung income ng tao, malaki din po ba yung tax? Nakalimutan kong i-ask si Eric ng ganyan. Pero siguro malaki mga inday. Hindi ko lang, I'm not sure lang. Ay, nakalimutan ko mga inday. Pumunta pala ako ng Robinson Galleria. Bakit ako dito dumaan? Robinson Galleria ako pupunta. Dumikdit man ko diri sa may traffic area mga inday. Mag-ano lang ako mag-Google Map ako mga inday. Saan kasi sikot-sikot kasi dito sa Cebu mga inday, hindi ko pa talaga na memorize kahit na paulit-ulit na akong nagmamaneho dito. Dami kasing mga one way dito mga inday. Magmamahal lang, natakawa ra gulo traffic. Ay, no U-turn. Hindi ako maka-U-turn. Hindi ko pa kabisado ang mga U-turn dito mga inday. Ay, dito ay, but no U-turn sabi no U-turn. U-turn sana ako. Magmamapa na lang ako mga inday. Traffic na yun talaga dito mga inday. Dito to yung papunta ng terminal ba. Kaya marami mga bus dito. Tapos yung ibang mga daan dito mga inday, tinatrabaho nila. Kaya traffic talaga dito. Pag nag-stoplight, mas lalong nagdot-dot ni mga sakit. Tingnan yung sasakyan sa likod ko mga inday. Marami. Pag nakamotor ka, tapos traffic, mas advantage kasi palusot-lusot lang yung motor eh. Pero sasakyan, hindi talaga makalusot mga inday. Sabi nga na Eric nyo, nagmamaneho ako ba? Sobrang traffic nung last Sunday mga day. Nagmamaneho ako, tapos yung mga sasakyan na git-git kay mga sasakyan mga inday. Tapos ako kapag namamaneho ako mga inday, yung talagang salamin dito, tinitingnan ko ba, baka may mga motor na magdit-dit sa ako Sabi ni Eric, you will love driving in US. We, kanus apa, kailan pa? Sabi niya, time will come. Kailan ba yung time will come mo? Dami nga sasabi sa inyo mga inday ba nung nagsusubaybay sa amin na matagal na kami pero parang walang level up yung relasyon namin. Pero okay lang. Hindi naman kami nagmamadali. Noong una mga inday, ako yung nagmamadali. Diba? Sinabi ko nga sa inyo na yung pag
propose niya. Ako na yung ng kasal, saan yung venue, yung color, motive, ganun. Pagkatapos ng mga hindi na ako nagmamadali. Sabi niya sa akin, hindi naman ibig sabihin na ako sa iyo, nag-propose ako sa iyo, pakasal agad tayo. Ngayon, okay lang, go with the flow. Hindi na ako nagmamadali mga inday. Sinasabi na, napipressure man ako kasi sinasabi ng mga tao ba na, matanda ka na, magkaanak ka kahit isa lang. Saan mo pagkaanak nga? Lisod naman. Hindi matap kamamon. Ay, hindi kasi ako kinakamang mga inday. Ako lang yung nagangamang. Charot, oy. Naulawan na lang ako pag ako yung magkakamang. Hindi mo kamangog balik. Wala lang, oy. Hindi mo na importante siguro. Importante dahil Japo na. Importante din yung pala mga inday. Pero parang sa akin ba, parang okay, accept ko na, gano'n. Pero basig, pagdating ng panahon, baka mahulog ako sa tentasyon. Ay, pastilan. Okay ra ni, laban na taan minsan mga inday, masaya naman ako na ganito yung takbo ng buhay ko, ganito ako, ganito kami. Pero minsan din mga inday, maraming mga beses na hindi kami magkakaintindihan ni Dudong. Pero okay naman. Normal lang yung sa isang relasyon na hindi ka talaga tayo magkakaintindihan nga mga married couple nga mga inday hindi talaga according to them your relationship will not strong if you don't accept or understand or you have no struggle. Di ba? The struggle in a relationship is normal. Normal lang yan. Kaya mag-normal lang tayo hanggang mag-abnormal na ako. Kainit sa panahon. Ilingaw-lingaw lang na ako na yung kaugalingon mga day kay traffic. Init ang panahon. Ito yung gusto ko pag wala si Eric ba kay maka ngalngal kog maayo. Ngalngal kog maayo day. Kasi Eric dito tuluan naman ako na siya Bisaya gamay. So may plano nimo Col? Tinuruan ko yan sa Eric ng Bisaya gamay mga inday. Luhos. Traffic Col. Oy mga inday, muntika na naman ako mga inday. Hindi ko kasi nakita agad yung traffic light kasi dito. Green, red, yellow. Walang numbering. Tapos mga inday, diretso na sana ako. Sus kay nagbigla man yung red mga inday. Traffic para ba dito? Tapos nagkuros ng kalsada din Hala, yung sasakyan ko sa likod mga inday mo. Nabumangga sa ko. May gani kay pagtingin ko sa lamin, wala, ang lakas niya. Tapos nalapas ako dito sa linya ko mga inday. Tapos doon lang ako sa likod maghinto. Tingnan nyo yung mga sasakyan. Sila na yung nag-adjust. May pulis pa dito mga inday. Ay, kadangag na ko. May pulis pa dito Buti hindi lang ako dinuol ba. Sana hindi yan nakakita sa akin. Antay lang ato mga inday nga mag-green. Mag-green. Kay ano ba yung traffic dito? Ay, ayan, nag-green na mga inday. Ulat Col! Babayi ko Col! Mga tao, ay, magsige Silbato, oy! Ay, baga na yan itong traffic light mga inday ba? Yung lingin-lingin lang. Ito may numbering okay kayo to kasi alam natin kung kailan tayo tatawid. Ay, sa bakas mga inday, narinyo ko na rin yung sasakyan ko. Hindi ko pa nakuha yung certificate ko na kailangan ko mga inday sa ibang documents na pre-na-process ko. Tawag ka sa mga inday, malapit na mag-alas 6. Natapos rin ako sa sasakyan ko.
Donald Trump, maraming mga pangyayari sa US. Dito naman sa Pilipinas mga Inday, marami din nangyayari ngayon, lalo na si Duterte. Oy, hindi talaga kaya mga Inday, mag-stop na lang ako kasi pareha ni atong mga agi mga Inday, nag-stop lang ako kasi hindi ko kaya. Maabutan ako ng red bottom mga Inday. Walang traffic enforcer dito sa bandang dito, pero yung mga, maraming CCTV dito, baka makuhaanan yung plate number ko mga Inday ba. Ito na, nag-usap kami ni Dudong na nabalaka si Eric ba, isa din yung rason mga Inday na babalik na siya sa susunod na buwan kasi mas mainam daw na malaman niya kung ano talagang takbo sa US kapag andun siya kumpara dito mga Inday. So, grabe yung mga ano dito eh. Loyang Duterte mga Inday. Uy, solid. Ako mga Inday, hindi ko naranasang bumoto kasi nga sikat na narehistro ko mga Inday. Kasi hindi din ako 7th Adventist ha. Yung parents ko lang na baptized ng 7th Adventist. Ako hindi ako baptized. Hanggang simula nang ano sila ni mama tsaka ni papa mga Inday, at sinabi ng mga ministro na bawal kaming bumoto. So kahit na hindi ako bautismado, hindi din ako bumoto mga Inday. So sinabi ko yan kay Eric pa na hindi ako bumoto. Hala ko nagalit. Parang nagalit mo sa Eric mga day. Kaya ngano kunong bakit hindi ako bumoto? Voice of the people daw yung boto. Sabi ko, kasi yung explanation man nila mga Inday, ang politika talaga, kurap talaga yung politika mga Inday. Tapos yung kapag daw kasi mahugaw daw yung pamamalakad ng politika ba, lalo na sa pera, kapag nanalo daw yung politician na yan tapos kurap, tapos bumoto ka, so isa ka din sa nangurap ko no, sa Pilipinas. Yun yung napagkakaintindihan ko, napagkakaintindi ko sa mga ministro mga Inday na sinasabi nila. Kaya oo nga, sabi ko oo nga, tama no, kasi isa din tayo sa reason kung bakit sila nanalo at nangurap, kasi bumoto din ako. So hindi ako bumoto mga Inday. Tapos hindi ko talaga gusto na, kasi during election ay daghang kayong tao magboto mga Inday. Kaya sabi ko dili lang ko kay kanang perting pagkaguota. Hala, ngayon ang mga Inday, sabi ni Eric, Lucy, if you vote siguro kung pananglitan kung nung sino ba yung tumakbo ng presidente noon mga Inday, kung nagboto ako siguro noon hindi ganito ang bansa. Pero what if lang good mga Inday, good. Pero ngayon, kasi sigurado akong nawala na ako sa listahan ng botante mga Inday, pagbalik ko ng Negros doon sa amin, magparehistro ulit ako para may boto na rin ako ba, para maano na ako may power din tayo. Kasi ngayon ko lang talaga nalaman na yung boto is napaka-importante talaga, kasi nasa we are a nation talaga ba, dapat may voice out din tayo mga Inday. So ngayon ko lang nalaman na ganun talaga ka-importante, kaya bumoto na ako. Ay, gikaboy ko, sobrang init ngayon mga Inday. Ito lang yung nainom ko na tubig, isang bote lang, isang plastic lang ng tubig mga Inday. Sobrang init. Buti na lang may naano ko ngayong araw, may natapos ako ngayong araw. Si Eric andun sa kondo mga Inday, nagwo-workout, nag-gym. Walang man yun ng iyahang, ganyan lang talaga yung ni Eric ba, routine niya, walking, gym, mall, yan lang. Ay, gigapoy ko. Kapan. Sakit ako ulo, masakit ang aking ulo mga day. Samutan ba yung traffic? Maganda talaga dumaan dito sa tunnel mga Inday, kasi sa tunnel, akala ko noon yung pinakauna ko talaga pagpunta dito sa Cebu mga Inday, akala ko itong tunnel na ito, sa ibabaw nito mga tubig. So hindi pala mga Inday, another ano man dahil yung sa babaw nito, another karsada.
akala ko tubig na yung sa labas ito mga inday. Tapos nagsakay ako ng motor, sabi ko hala basi ba mag-leak ni diri, tapos ma-stranded kami dito sa loob ng ano, tapos sobrang traffic, hindi makalabas yung sasakyan, tapos ang dami ng tubig, malumos, grabe yun ang utok na ko sa una mga inday. Uy, yung ano ba, parang bataot pa yung utok ko ba. Ay, saman kakol. Basta traffic na naman ito mga inday kasi ano, rush hour na, pauwi na yung mga trabahante, yung mga tao pauwi na sa kanilang bahay, kaya traffic na naman. Kapag may nasa-sense ako, pina-actionan ko talaga agad mga inday, kasi kapag hindi ko yan pinaayos o pinatingnan agad, baka mas lala yung damage niya, mas malaki yung magastos ko. Si Eric mga inday, kapag nung wala pa si Eric dito, ako talaga ang nagbi-maintain ng sasakyan nito. Naku, always full tank mga inday, kasi hindi ko gusto na paabutin yung gasolina sa tunga, sa half ba. Ayaw ko noon. Hala, pag abot dito kay Eric mga inday, kay sa kanal niya lagyan ng gasolina kapag talagang konting-konti na lang naiwan doon sa ano, konting-konti na lang manaiwan sa gasolinahan mga inday. Ngayon below na siya sa half yung gasolina ko. Sabi ko kay Eric, Dong, below na sa half yung gasolina ng sasakyan. Umiti siya mga inday, tinawanan niya ako. Kung bakit ka nagtawa sa akin? Sabi niya, ang dami pa niyan. Sabi ko, hindi kasi ako sanay sa motor man yan o sasakyan, hindi ako sanay mga inday na ano, pabuto na ako nga maubos na yung gasolina. Sabi, yung mga inday nung mga last namin pag-gasolina, full tank mga inday, 3,000 ang full tank. Sakit sa bulsa. Sabi ko, ako kasi hindi ko na-feel na ano, na masakit sa bulsa, kasi time to time kapag 2 bars na wala na yan or malapit na yung mag-half, pinagasolinahan ko na ako man perme maggasolina aning sakyanan. Ako gamit ko yung card ko mga inday, ako maggasolina, pero kay ngayon ubos na sa half, siya na yung paggagasolinahan ko dito. Maganda lang yung drive ko ngayon mga inday ba, kahit na feel ko na masakit yung ulo ko, tapos ako lang isa dito sa sasakyan, vibes lang ako sa sarili ko mga inday, kasi nagsasalita ako na ako lang isa. Pero okay lang yan mga inday, kasi pag nagsasalita mangod ako, iniisip ko ba na andyan kayo, nakikinig kayo, nagbabasa din ako ng comment, andyan kayo, ano ba, okay kayo. Kunang mas gustuhin ko mga inday na ako lang isa dito, kay kapag ano ako ba, maka-voice out ako mga inday. Sa Eric, nung last video namin, na yung sinalaysay na yung istorya ng pamilya niyang adopted family mga inday, halos siya lahat nagsasalita noon, kasi naglabas ng sama ng loob, kasi nag-uol yun si Eric mga inday, nasaktan talaga si Eric, kasi hindi ko kasi gusto na ako yung rason kung bakit naputol yung ugnayan niya ng adopted family ng mga inday nang dahil sa akin. So first thing, pinadama ko talaga sa kanya na hindi ako nag-ano lang kay Eric, uy, tungkol sa money, tungkol sa pira, hindi, uy, kay sila. Na-realize man ni Eric mga inday na kapag hindi siya mag-chat ng una, dili po sila mang-reply. Kung sa man yung mga motor, oy, gasignal light na ko, ma-overtake pa, Jod. Amoy, gahian ninyo, call. Tagal ko ng gasignal light. Pag hindi na si Eric nag-initiate na mag-chat mga inday, wala din siyang message na makuha sa kanyang pamilya. So, nag-observe si Eric mga inday, wala mang gihap. So, saktan siya, goal kaya siya mga inday. Nag-goal siya kung bakit hindi niya na-feel na parang totoong pamilya ang turing sa kanya ng mga taong tinulungan niya. Sabi ni Eric, mas okay pa daw na mag-ulan dito mga inday kasi mainit, kasi yung abog ba, yung asma niya hindi mag-trigger. Kapag umulan ng konti mga inday, kanang igo-igo ra gyud ba nga mo basa sa ano, maging basa sa
lupa or sa ano, daan. Masaya yan sa Eric kasi makapag-walking yan ng matagal. Kasi yung asthma niya hindi titrigger. Abog mo mga inday. Sha la 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 la.